Topic for this video is breast engorgement. Pero kailangan mo muna mapanood yung part 1 to know more about it. Tulad nga ng sabi ko, dito sa part 2, pag-uusapan natin how to prevent breast engorgement and paano ito mamamanage kung sakaling meron ka na. To prevent breast engorgement, kailangan mong padidihin si baby ng mas madalas or on demand. So, kailangan padidihin mo siya every 2 to 3 hours. Number 2 is don't limit them. Hayaan mo silang matapos dumede. Huwag mong i-withdraw basta-basta. Hayaan mo si baby na sila yung umayaw or umalis sa breast mo. Ibig sabihin, either na empty na ni baby yung breast mo or busog na siya talaga. Ngayon, may mga instances kasi na mas madalas ngang tulog si baby. And usually, yun yung cause ng breast engorgement. Kapag sa tingin mo, si baby ay more than 3 hours na natutulog at ramdam mo na rin no, na puno na talaga yung breast mo and matigas na, masakit na, well, that is the time na kailangan gisingin mo na si baby para padidehin. Alam nyo, worry ko rin yan noon kasi yun yung advice ng PEDYA. Gisingin mo, padidehin mo. Pero ako naman, ang point ko, natutulog bakit mo gigisingin? Pero ang mga baby pala, kahit tulog, dumidede sila. Kahit buhatin mo sila, tapos i-attach mo lang sa'yo, sa dibdib mo, dedede yan, tapos tulog. So, I think hindi naman nasisira yung tulog nila, no? Kasi kaya pa rin nilang dumede kahit na sila ay nakapikit or natutulog. At least, by that time, natulungan mo yung sarili mo na hindi mapuno yung breast mo. And lastly, to prevent the breast engorgement is the proper positioning, proper latch, or proper attach. Kailangan tama lahat yan para maayos na didede ni baby yung breast mo at maayos din niyang ma-empty. So, paano naman kung sakaling meron ka ng breast engorgement? Paano mo ito matitreat? Ang pinaka-best way talaga to treat breast engorgement is ma-empty mo. Ma-empty mo yung mga milk ducts or milk storage mismo doon sa breast mo para hindi sila napupuno or nai-stack doon. Either ipasuso mo kay baby or ipump mo. So, yun lang yung pinaka-best way talaga. Pero mag-share din ako ng other management. Number 1 is kaya nga nauuso yung mga nursing bra dahil maluluwag sila, 'di ba? Maluwag silang isuot, komportable. Number 1 advice ko is to wear loose bra or nursing bra. Number 2 po, if sakaling na-feel nyo mo na talagang may breast engorgement ka or full na yung dibdib mo, mag-warm compress ka muna bago mo ipasuso para matunaw yung mga bukol-bukol na yon, yung milk ducts, na kapag sususuhin na ni baby, ay tuloy-tuloy na lang yung pagdaloy. Tuloy-tuloy na rin yung pagsip-sip niya. Kasi nga, natunaw mo na yung mga bukol-bukol. Number 2, pwede ka mag-hand express or mag-pump before feeding. Kung sa tingin mo si baby ay mabilis mabusog. Next is massage your breast downward. Pababa po ang pag-massage para papunta na po sa exit yung mga milk. Gentle lang ha, wag sobrang diin. And last tip ko is pump every after feeding. Kasi hindi mo talaga sure kung talagang na-empty ni baby yung breast mo. Hindi mo kasi alam kung gaano karami yung nadidede niya or gaano kadami yung milk mo sa dibdib mo, 'di ba? So better is mag-pump ka every after feeding para ma-empty talaga. And alam nyo ba na the more na i-empty ang breast is the more nagpuproduce ng milk para kay baby. Sa paraang ganun, mas ma-regulate ng maayos yung milk production. Iingatan yung mabuti yung breast engorgement. Kailangan hindi siya aabot sa point na titigas na ito na mahirap nang tanggalin yung mga bukol-bukol na umaabot na ng ilang araw yung mga bukol-bukol na yon. Kasi mas mahirap na siyang i-manage. Kahit mag-hot shower ka man dyan or i-massage mo, ilang araw siya bago matanggal. Once naman na ang milk duct mo ay totally blocked na, it could lead to mastitis. Mastitis naman yung tawag sa sakit na block na yung mga milk ducts. So, yun po yung iiwasan natin. Kaya i-workout nyo talaga na ma-empty, matanggal yung mga clogged milk ducts or plugged milk ducts na yan para hindi ito mag-lead to mastitis. Best way to prevent breast engorgement is to empty your breast every feeding. Yun lang. I hope you learned something from this video. To know more about breast engorgement, check the part 1 of this video. See you next time! Happy New Year, everyone!